So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, so muli tayong nagbabalik. Hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. Pasensya na po kayo, medyo nagkaroon lang ng okasyon kaya hindi tayo nakapag-upload. Ang daming ginawa, ang daming inuna. Kung kaya sana ay naiintindihan nyo po. Well, hindi po tayo nakalimot. Hindi tayo nakalimot na balikan yung mga katanungan po ninyo na inyong inilagay sa comment section. At ito po, isa-isahin po natin itong sagutin ngayong araw na to. So, pasensya na po at i-resume po ulit natin ang ating kwentuhan. Okay, bilang magkakaibigan pagdating sa pagmamanok. Alright? So, muli sasagutin po natin yung mga katanungan na inyong inilagay at makakaasa kayo na buong kaalaman ko po yung sasagutin at makakatulong po sana ito pagdating sa inyong mga alaga. Alright? Kung handa na po kayo at nakapag-subscribe, nakapag-like at nakapag-comment na rin ng sarili nyong katanungan sa ibaba, simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na to. Alright? So ito po galing kay Jarem Backyard Breeder. Ayan, so idol, ano po ba ang katangian ng jet hatch na linyada? At ano po ba ang makikita natin sa kanya? Salamat po sa sagot. Okay, so ito pong ganitong klaseng linyada, jet hatch. Yan po kasi mga kamamay ay specifically pare-parehas po yan ng pamilya. Nagbabago-bago man yan sa pangalan mismo, yung literal na pangalan. Kagaya ng High Action McLean Hatch, kagaya ng Jet Hatch, kagaya ng Blue Face Hatch, kagaya ng Bone Crusher Hatch, kagaya ng basta ang daming hatch niyan. Iba-iba ang tawag pero kung inyong titingnan, isa lang yung base na linyada niyan kundi hatch. Ang katangian ng hatch, magaganda po ang bone structure niyan. Magaganda ang bone structure niyan. Ang sukat ng mga yan, hindi ganun katataas. Hindi ganun katataas. Hindi rin po sila ganun kagandahan. Mapera na lang mga kamamay kung ito po ay dinevelop na. Okay? Ang katangian nila is blue feet. Katangian, blue feet or minsan nag-green feet o green-legged sila. Okay, pero kalimitan, blue feet yung mga hatches na yan. So, ang katangian nila, big bones, malalapad ang balikat, tapos lagi po silang sa baba. Okay, yan po ang iisipin nyo ha, pag sinabing hatch, lagi po silang sa baba. Pero kung sila po is dinevelop, yung mga hatch ngayon, talagang nagbe-vertical po sila. Okay? So, kung na-develop, pero kung talaga sila is mga pure hatch, ang gusto lang nila is sa baba. Ayaw po nilang tumaas. Okay? So, sana po na-explain ko po ng maayos, hindi man literal na explanation talaga na talagang maririnig mo sa akin, pero sana nabigyan kita ng konting tips pagdating sa mga jet hatch na ganyan, hatch families. So, next question tayo galing kay Joey Makaspak. Ayan. So, tanong lang idol, ano po ang mga vitamins na inyong ibinibigay sa inyong mga alaga kung kayo is may mga pupuntahang pasyalan? Simple lang po ako. Simple lang po ang aking ibinibigay. Ayoko po ng sobrang dami. Na-stress ang manok. Kasi, itatandaan nyo mga kamamaya. Pag kayo ay nagbibigay ng maayos na pagkain, yung tipong may konting arte kayo, ang dami nyong nilalagay, lagay nito, lagay nito, lagay nito, dapat hindi magkulang to, dapat ganito, halos may 10 ingredients, sangkap, ang inyong pinag-mekos-mekos. Magkulang lang yan ng isa, change feeding na kung tatawagin yan. Nagigets nyo? At ang change feeding mga kamamay, hindi po nakakatulong sa ating mga alaga. Mas may stress yung manok kapag nag-change feeding. Kung kaya't ako mga kamamay, mas simple, mas maganda. Ang ibinibigay ko dyan is Levimin GK, tapos yung mixture natin ng patoka, Enerton, fermented Jackie Oats, Levimin GK, then kaunting sabihin nating saging, at saka pwedeng kamatis, pwede ring apple, carrots, depende po sa inyo kung ano po yung availability dyan sa inyong lugar. Basta simple lang po ako. Ayoko masyadong maraming inihahalo. Basta ang iwasan natin dyan is change feeding. Okay? Change feeding kasi lahat ng anumang papalitan nyo sa pagkain ng manok, change feeding nating matatawag. Pero kung hindi na po natin siya binabago, mas maganda po ang absorption ng pagkain ng ating mga alaga, mas maganda po ang pasok ng energy sa katawan ng ating mga alaga at hindi po sila naninibago. Hindi kulang ang supply ng energy. Ito mga kamama, ipare-realize ko sa inyo iparerealize ko po sa inyo kung bakit napakahalaga
ng hindi pagpapalit ng pagkain. Kasi po, kung halimbawa, basketball player ka, kung dati kinakain mo, kanin, tapos, nung kayo ay maglalaro na, biglang ang kinain mo, kamote lang. Yun yung tinatawag kong change feeding. Kamote lang, tingnan lang natin kung makakapaglaro ka ng basketball ng tatlong oras o kung ano pa man. 'Di ba? Hindi, kasi ubos agad, lobat agad yung energy na ibinibigay nung ipinalit mong pagkain. Halimbawa nga, kamote ang kinain mo sa halip na sanay ka sa kanin, lobat ka kaagad. Ganun din po sa manok. Kaya napakahalaga na huwag kayong mag-change feeding, okay, pagdating sa inyong mga alaga. Para sa ganon, mas maganda pa rin ang absorption ng katawan ng manok pagdating doon sa pagkain. At mas maganda at maraming energy ang makukuha ng inyong mga alaga. Alright? So next question. Ito galing kay Raymond Person. Ayan. So, Idol, ilang gramo ba ang inihahalong Jackie Oat sa 10 manok? Mga kamamay, hindi ko ito masasagot kung ilang gramo. Kasi hindi ko alam kung naka 1 day 1 eat kayo o naka 2 times per day kayo kung magpakain. Kung 60 grams ang binibigay ninyo o 35 grams. Ang masasabi ko lang po mga kamamay, tiyagain nyo lang po muna. Kayo na po ang magbahalang magtansya nito. Sa 35 grams, maghalo kayo ng 20 pieces. Sa 35 grams, 20 pieces ng fermented Jackie Oats. Kung 60 grams naman kayo, 1 day 1 eat, 40 pieces ng fermented Jackie Oats. Ilagay nyo sa inyong lalagyan yung 20 pieces. At ilagay nyo din sa isang lalagyan yung 40 pieces. Tingnan nyo kung gano'ng karami. Matatansya nyo doon, mga kamamay, kung gano'ng karami ang inyong ihahalo sa 10 manok. Pero sa 10 manok, mga kamamay, kung may takalan po kayo, kung may takalan kayong ganyang kalaki, 9 na takal ng inyong patuka na ginagamit at 1 takal lang po nung fermented Jackie Oats. Ganun po ang 10%. Okay? Pagdating sa pagkain ng inyong mga alaga. Sa ganung paraan, hindi po kayo malilito kung gano'ng karami ang dapat nyong ihalo. At sa ganung paraan, na inyo pong makikita kung gano'ng karami, yung 20 pieces, yung 40 pieces, sa sunod, nabigay ninyo kahit sandukin nyo ng ganyan, tansya nyo na kung gano'ng karami. Lumabis man ng konti, walang problema, at least, hindi lumalayo. So, ganun po ang aking paghahalo ng fermented Jackie Oats sa ating mga alaga. Kasi yung iba, napakaraming maghalo. Kaya pala masyadong nadadry up yung katawan ng manok. Hindi rin po pwedeng sumobra kasi magiging lightweight ang inyong mga alaga. Sobrang gagaan kasi rich in fiber to. Rich in fiber yung fermented Jackie Oats na kung saan talagang idadry up niya masyado ang katawan. Okay? Bulto yung katawan pero masyadong magaan. Hindi rin naman po masyadong maganda yung sobrang gaan. Tama lang. Kaya i-advise, 10% lang po ang ating ibinibigay sa ating mga alaga. Pero kung tayo ay nasa Amerika, masyadong malamig. So, tinataas natin ng konti, up to 15% ang mixture ng fermented Jackie Oats. Kasi mainit sa katawan to eh. Alright? So, sana nakatulong po ano. So, next question tayo. Ito galing kay Ruben Lara. Ruben, sana mapanood mo to. Kamamay, hihingi lang po sana ako ng advice. Ano po ang dapat gawin sa aking 3 months old na sobrang early maturing? Okay? Kung pwede kamamay, mag-reply ka na lang sa message ko. Kung pwede kasing personal, mo sabihin, baka hindi ko naman makita. Kasi may trabaho din po ako. Yun lang po, salamat. Kung hindi naman po pwedeng i-message ka mamay, kahit sa live, mo na lamang maiintindihan ko naman dahil content din yan. Baka naman makita mo rin tong tanong ko at i-post mo at sana mabasa ko rin. Well, dito ko na po sasagutin. Ruben Lara. Yung 3 months old mo na sobrang early maturing, siguro naglalambing, naghahalik-halik na rin. Okay? Pagka ganyan, tingnan muna natin ang linyada ng manok. Baka kasi nasa linyada talaga eh. May mga linyada talaga na malambing talaga eh. Kahit hawak mo ng ganyan, lumalambing-lambing pa rin eh. Humahalik-halik pa rin na ganyan eh. Kapag kaganyan mga kamamay, wala tayong magagawa, nasa linyada yan. Pero kung halimbawa, kulang lang sa aruga, kulang lang sa pansin, kulang lang sa oras, okay? TLC lang yan, tender love and care. Lagi lang po nating hawakan, siguro kulang lang talaga ng oras. Sabi mo nga, may trabaho ka, ating haplos-haplosin lang na ganyan, iparamdam natin sa kanya na safe siya, okay, na gentle tayong humawak sa kanya, paramdam natin na hindi siya alam mo 'yon, na hindi siya masasaktan o na hindi siya may stress. So ipakita natin yung pag-aalaga. As long as palagi nating nahahawakan siya, magiging magiging maayos din siya.
magiging behave din po siya. Basta alagaan lang natin ng maayos, hangga't maaari mga kamamay, kahit 2 or 3 times per week, nahahawakan niyo po yung manok, ipa-feel niyo po talaga na safe siya pag hawak natin. Sa ganyang paraan mga kamamay, after 1 month, 2 months, or 3 months, makikita mo, okay na kayo. Ano na kayo? Friends na kayo. Alright? So sana makatulong mga kamamay ang ilang mga advice pagdating sa ating pagmamanok. And hopefully, marami pa kayong tanong na itatanong sa akin dyan sa baba. Ilagay nyo lang po, libre lang po yan, walang bayad. And maraming salamat po. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Bye.